Biglang nawawala ang biyaya sa maraming tahanan kahit puno ng sipag, tiyaga, at walang sawang pananalangin ang bawat araw na lumilipas. Tahimik na sumisira ang maling pag-uugali habang abala ang tao sa paghahanap ng tagumpay, pera, at mas maayos na kinabukasan. Maraming mabubuting tao ang nagugulat kung bakit tila palaging sarado ang oportunidad kahit malapit naman sila sa simbahan at hindi nakakalimot lumapit sa Panginoon. Hindi namamalayan ng karamihan na may mga asal na dahan-dahang humihila pababa sa buhay at pumipigil sa pagdating ng biyayang matagal nang hinihiling. Mas nakakatakot isipin na pwedeng araw-araw nang ginagawa ang bagay na dahilan kung bakit nawawala ang kapayapaan, pag-asa at direksyon ng kaluluwa. Mabigat tanggapin na minsan hindi kahirapan ang tunay na kalaban, kundi mga nakatagong gawain na unti-unting lumalayo sa gabay ng Diyos. Banal na kasulatan ang paulit-ulit na nagpapaalala na may mga pag-ugaling nagdadala ng kapahamakan kahit tila normal lamang sa paningin ng marami. Kapag pinabayaan ang maling nakasanayan, dahan-dahan ding nawawala ang liwanag na gustong ibuhos ng Panginoon sa bawat pamilya. Napakaraming Pilipino ang lumaki na may matibay na pananampalataya, mahilig manalangin at marunong kumapit sa Diyos tuwing may pagsubok na dumarating. Subalit may mga pagkakataong hindi sapat ang panalangin kung nananatiling nakakapit ang damdamin sa mga gawaing hindi nakalulugod sa Panginoon. Proverbs 3 verse 5-6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita na hindi sapat ang sariling lakas upang maabot ang tunay na tagumpay. Kapag mas pinipili ng puso ang maling asal kaysa sa paggabay ng Diyos, naliligaw ang direksyon at nawawala ang tunay na layunin ng buhay. Banal na aral ang nagsisilbing ilaw upang maitama ang landas ng sinumang handang talikuran ang maling nakasanayan. Masakit man pakinggan, maraming pangarap ang hindi natutupad dahil may mga ugaling tahimik na sumisira sa pagkakataong inilalapit na sana ng langit. Kadalasan, hindi agad napapansin ang mga pagkakamaling iyon dahil naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay sa loob ng mahabang panahon. Habang patuloy na lumalalim ang maling nakasanayan, unti-unti ring nawawala ang sigla, kapanatagan at magandang relasyon sa pamilya at pananampalataya. Kapag walang pagbabagong nangyari, posibleng mawala pati mga biyayang matagal nang ipinagdarasal ng puso. Panginoon lamang ang tunay na nakakakita sa lihim na laban ng bawat tao, kaya napakahalaga na maging handang magbago habang may panahon pang ibinibigay ang langit. Ngayon ay mabubuksan ang kamalayan tungkol sa mga ugaling dapat iwasan upang magkaroon ng mas maayos na pamumuhay at mas matatag na relasyon sa Diyos. Una, pagiging mapagmataas. Tahimik na nagbabago ang ugali ng isang tao kapag nasanay siyang palaging pinupuri, hinahangaan at itinataas ng mga nasa paligid niya. Unti-unting nawawala ang kababaang loob habang lumalaki ang tingin niya sa sariling kakayahan, tagumpay at narating sa buhay. Madalas hindi napapansin na kasabay ng pagtaas ng sarili ay ang paglayo rin ng puso mula sa gabay at kalooban ng Panginoon. Masakit makita na may mga pamilyang nasisira dahil sa sobrang yabang na nagdudulot ng galit, pagtatalo, at kawalan ng pagkakaunawaan. Mapanganib na pag-uugali ang kayabangan dahil kaya nitong sirain pati mabubuting relasyon na matagal na iningatan ng panahon. Proverbs 16 verse 18. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Napakalalim ng babalang dala ng talatang iyon dahil malinaw nitong ipinapakita na may mabigat na kapalit ang sobrang pagmamataas. Kapag naniwala ang isang nilalang na hindi na niya kailangan ng Diyos, dahan-dahan ding nawawala ang kapayapaan at direksyon ng buhay. Kababaang loob ang isa sa pinakamahalagang katangiang nais makita ng Panginoon sa bawat pusong naghahangad ng tunay na tagumpay. Hindi na susukat ang halaga ng tao sa dami ng pera, titulo, o kapangyarihang hawak niya sa mundo. Pagiging mahinahon at marunong rumespeto sa kapwa ang nagdadala ng mas matibay na samahan at mas payapang pamumuhay. Nakakalungkot isipin na may mga taong nawawalan ng tunay na kaibigan dahil mas pinili nilang magmalaki kaysa magmahal ng tapat. Mabigat sa damdamin ng iba ang makisalamuha sa isang taong palaging gustong ipakita
na mas lamang siya kaysa sa lahat. Habang lumalaki ang yabang ng puso, mas lalong nawawala ang kakayahang makinig, umunawa at magpakumbaba. Pangit na asa lang pagmamataas dahil nagiging dahilan ito ng inggitan, nalitan at pagkasira ng tiwala sa isa't isa. Kagandahan ng kalooban ang mas pinapahalagahan ng Diyos kaysa sa anumang material na bagay na kayang ipagyabang ng tao. Dumarating minsan ang mabibigat na pagsubok upang ipaalala na walang permanenteng lakas o kayamanang mananatili habang buhay. Bawat pagpapalang tinatanggap ng tao ay bunga hindi lamang ng pagsisikap, kundi awa at paggabay din ng Panginoon. Kapag marunong yumuko ang puso sa harap ng Diyos, mas nagiging magaan ang pakiramdam at mas malinaw ang tatahaking landas. Payapang pamumuhay ang kadalasang natatagpuan ng mga taong marunong magpakababa at umiwas sa pagyayabang. Pagiging simple at mapagbigay sa kapwa ang nagdadala ng mas maraming biyaya at mabubuting pagkakataon sa buhay. Marangal na kinabukasan ang naghihintay sa pusong marunong kumilala na ang Diyos, ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Pangalawa, pagiging tamad. Unti-unting nawawala ang magagandang oportunidad kapag nasanay ang isang tao na puro paghihintay habang pinapabayaan ang mga responsibilidad sa buhay. Madalas nauuwi sa pagkabigo ang pangarap ng isang nilalang kapag kulang sa sipag, tiyaga at pagsusumikap araw-araw. Mahabang panahon ang nasasayang dahil sa paulit-ulit na pagpapaliban ng gawain na kaya namang simulan ng mas maaga. Kahirapan at problema ang kadalasang sumusunod sa taong mas pinipiling matulog, magreklamo at umiwas sa tungkulin. Nakakalungkot makita na maraming magandang pagkakataon ang nawawala dahil lamang sa katamaran at kawalan ng disiplina sa sarili. Proverbs 13 verse 4. The soul of the sluggard desireth and hath nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. Napakalinaw ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinapakita na hindi sapat ang puro pangarap kung walang kasamang pagsisikap at pagtitiyaga. Kapag sanay ang isang tao sa puro dahilan at pag-iwas sa obligasyon, mahihirapan siyang maabot ang magandang kinabukasang minimithi. Kasipagan ng isa sa pinakamahalagang ugaling nagbibigay daan upang maranasan ng pamilya ang mas maayos at payapang pamumuhay. Hindi madaling abutin ang tagumpay, kaya kinakailangan ng tiyaga, pagpupursige at matibay na pananampalataya sa Diyos. Pagiging responsable sa maliliit na gawain ang kadalasang nagiging daan patungo sa mas malalaking biyayang ipinagkakaloob ng langit. Nakikita ng Panginoon ang bawat pagsusumikap kahit walang nakakakita at kahit walang pumapalakpak sa paligid. Pagod at hirap ang bahagi ng paglalakbay ng tao, ngunit malaking karangalan ang bunga ng marangal na paghahanap buhay. Mabuting halimbawa sa pamilya ang isang taong handang kumayod ng patas upang maitaguyod ang pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Kapag marunong magsikap ang isang nilalang, mas nagiging matatag ang kaniyang loob sa harap ng anumang pagsubok. Pagiging masipag rin ang nagtuturo sa tao na pahalagahan ng oras, oportunidad, at bawat biyayang natatanggap araw-araw. Mapanganib na ugali ang labis na katamaran dahil unti-unti nitong sinisira ang kumpiyansa, pangarap, at direksyon ng buhay. Habang tumatagal ang ganitong nakasanayan, mas lalong nababawasan ang pag-asa at lakas ng loob na magsimulang muli. Panghihinayang ang madalas na mararamdaman ng taong maraming sinayang na pagkakataon dahil sa kakulangan ng pagkilos. Hindi habang buhay malakas ang katawan, kaya mahalagang gamitin ang panahon sa paggawa ng mabuti at makabuluhang bagay. Pagkakaroon ng disiplina sa sarili ang isa sa pinakamahalagang hakbang upang makaalis sa maling nakagawian. Masarap sa pakiramdam ang mamuhay ng may dignidad dahil bunga iyon ng sipag, pagpupunyagi at marangal na hangarin. Pangatlo, pagiging inggit. Dahan-dahang nasisira ang katahimikan ng puso kapag palaging ikinukumpara ng isang tao ang kaniyang buhay sa tagumpay ng ibang nilalang. Mabigat sa damdamin ang pakiramdam na tila nahuhuli habang nakikita ang kasiyahan, yaman at magandang kalagayan ng kapwa. Unti-unting nawawala ang pasasalamat kapag mas nakatuon ang isip sa biyayang tinatanggap ng iba kaysa sa sariling tinatamasa. Nakakalaso na emosyon ng inggit dahil kaya nitong sirain pati pagkakaibigan, pagkakaisa at magandang samahan ng pamilya.
Mapait na pakiramdam ang lumalaki sa puso kapag hinayaan ang sarili na kainin ng selos at paghahangad sa pag-aari ng kapwa. James 3 verse 16. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Napakalalim ng babalang dala ng talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita na walang mabuting maidudulot ang inggit sa puso ng tao kapag pinairal ang selos at galit. Unti-unting nawawala ang kapayapaan at nagiging magulo ang takbo ng pamumuhay. Kasiyahan sa simpleng biyaya, ang isa sa pinakamahalagang susi upang magkaroon ng tahimik at kontentong kalooban. Hindi pare-pareho ang panahon ng tagumpay dahil bawat nilalang ay may sariling paglalakbay na itinakda ng Diyos. Pagpapasalamat sa maliliit na biyaya ang nagdadala ng mas maraming dahilan upang maging masaya at panatag ang puso. Nakakalungkot makita na may mga taong hindi na marunong ngumiti ng totoo dahil sa sobrang pagtingin sa narating ng iba. Madalas nagiging ugat ng samaan ng loob ang labis na pagkainggit, lalo na kapag hinayaan itong manatili sa damdamin ng matagal. Habang lumalalim ang ganitong pag-uugali, mas lalong nawawala ang kakayahang pahalagahan ang sariling kakayahan at pagpapala. Pangit na bunga ng inggit ang pagkakaroon ng galit, paninira, at lihim na pagnanais na mabigo ang ibang tao. Kabutihan ng puso ang nais makita ng Panginoon at hindi mapanirang damdaming sumisira sa pagkatao ng kapwa. Dumarating ang tunay na ligaya kapag natutong tanggapin ng tao na hindi sukatan ng halaga ang dami ng ari-arian o tagumpay. Bawat biyaya ay may tamang panahon, kaya walang dahilan upang mainggit sa pag-asenso ng ibang nilalang. Kapag natutong maging kontento ang puso, mas nagiging magaan ang pakiramdam at mas malinaw ang pananaw sa buhay. Mapayapang pamumuhay ang bunga ng pusong marunong magpasalamat sa anumang mayroon siya sa kasalukuyan. Pagiging masaya para sa tagumpay ng kapwa, ang isa sa pinakamagandang ugaling nagbibigay liwanag sa samahan ng tao. Maraming pagpapala ang dumarating sa pusong malinis at walang kinikimkim na galit laban sa tagumpay ng iba. Habang marunong magtiwala ang tao sa plano ng Diyos, mas nawawala ang selos at panghihinayang sa buhay. Pang-apat, pagsisinungaling. Unti-unting nawawala ang tiwala kapag nasanay ang isang tao na magsalita ng hindi totoo para lamang makaiwas sa problema o kahihiyan. Madalas nagsisimula sa maliit na kasinungalingan ang mas malalaking pagkakamali na sumisira sa relasyon at pagkatao. Mabigat dalhin sa kalooban ang pamumuhay na puno ng pagtatago dahil palaging may takot na baka mabunyag ang katotohanan. Nakakalungkot isipin na maraming samahan ang nagkakawatak-watak dahil sa panlilinlang at kawalan ng katapatan. Mapanganib na gawain ang pagsisinungaling dahil kaya nitong wasakin pati pagmamahalan at respeto sa loob ng tahanan. Colossians 3 verse 9. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Napakalinaw ng aral na dala ng talatang iyon dahil ipinapakita na hindi naayon sa kalooban ng Diyos ang panlilinlang sa kapwa. Kapag nasanay ang puso sa kasinungalingan, dahan-dahan ding nawawala ang katahimikan at kalinisan ng konsensya. Katapatan ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng matibay na relasyon at marangal na pamumuhay. Hindi man madaling magsabi ng totoo sa panahon ng pagsubok, mas mabuti pa rin ang pagiging tapat kaysa mabuhay sa takot. Pagiging totoo sa salita at gawa ang nagdadala ng mas maayos na samahan at mas malalim na respeto mula sa ibang tao. Nakikita ng Panginoon kahit ang mga lihim na bagay na pilit ikinukubli ng tao sa kaniyang paligid. Madalas mas lumalala ang problema kapag pinipili ng isang nilalang na itago ang katotohanan sa halip na harapin ang pagkakamali. Habang tumatagal ang pagsisinungaling, mas nagiging mabigat ang pakiramdam at mas mahirap makuha muli ang tiwala ng kapwa. Panghihinayang ang madalas na kapalit kapag tuluyan nang nasira ang samahan dahil sa panlilinlang at pagtataksil. Kalinisan ng puso ang mas mahalaga sa Diyos kaysa magandang imahe na nakabatay naman sa kasinungalingan. Dumarating ang tunay na kapayapaan kapag marunong umamin ang tao at humingi ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa. Bawat salitang tapat ay nagiging daan upang muling mabuo ang nasirang relasyon at mawala ang bigat ng damdamin. Kapag pinili ng isang tao ang katotohanan, mas nagiging magaan ang kaniyang paglalakad sa araw-araw na buhay. Mapayapang konsensya ang bunga ng pusong
Walang itinatagong kasinungalingan laban sa kapwa. Pagiging matuwid sa pananalita ang nagdadala ng mas maraming pagpapala at mabubuting pagkakataon sa buhay. Marangal na pagkatao ang nabubuo sa taong marunong maging tapat kahit walang nakakakita sa kaniyang ginagawa. Habang pinanghahawakan ng puso ang katotohanan, mas lumalalim ang pananampalataya at paglapit sa Panginoon. Panglima, pagiging mapanghusga. Madaling magsalita tungkol sa pagkakamali ng ibang tao kapag hindi sariling sugat at sariling paghihirap ang nararanasan ng puso. Unti-unting tumitigas ang damdamin ng isang nilalang kapag nasanay siyang punahin, maliitin at pagtawanan ang kapwa. Mabigat sa pakiramdam ang mabuhay sa paligid ng taong laging naghahanap ng kapintasan sa kilos at pagkatao ng iba. Nakakasugat ng damdamin ang mapanirang salita, lalo na kapag nanggagaling sa mga taong inaasahang magbibigay ng pag-unawa at kabutihan. Mapanganib na ugali ang pagiging mapanghusga dahil kaya nitong sirain ang kumpiyansa, pag-asa at katahimikan ng kapwa-tao. Matthew 7 verse 1, Judge not that ye be not judged. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita na walang sino man ang perpektong may karapatang humatol sa kapwa kapag nasanay ang puso sa panghuhusga. Unti-unti ring nawawala ang awa, malasakit at tunay na kababaang loob, kabutihan ng kalooban, ang nais makita ng Panginoon at hindi pusong puno ng pagmamataas at paninira laban sa ibang tao. Hindi alam ng kahit sino ang mabibigat na laban na tahimik na dinadala ng bawat nilalang sa araw-araw na pamumuhay. Pagiging maunawain at mahinahon sa pagsasalita ang nagdudulot ng mas payapang samahan at mas malalim na respeto sa isa't isa. Nakakalungkot isipin na maraming tao ang nawawala ng lakas ng loob dahil paulit-ulit silang hinuhusgahan ng kanilang paligid. Madalas nagiiwan ng sugat sa puso ang masasakit na salitang binitiwan ng walang pag-iingat at malasakit. Habang lumalalim ang ganitong pag-uugali, mas nagiging malamig ang pakikitungo at mas nawawala ang pagkakaisa sa pamilya at komunidad. Pangit na bunga ng pagiging mapanghusga ang galit, samaan ng loob, at pagkasira ng magandang relasyon sa kapwa. Kalinisan ng puso ang mas mahalaga sa Diyos kaysa pagiging mabilis sa pagpuna ng pagkukulang ng ibang tao. Dumarating ang tunay na karunungan kapag natutong unawain ng tao ang sitwasyon ng kapwa bago magsalita ng masakit laban sa kanila. Bawat nilalang ay may pinagdadaanan na hindi agad nakikita ng mata, kaya mahalagang pairalin ang habag at paggalang. Kapag marunong magbigay ng kabaitan ng isang tao, mas nagiging magaan ang pakiramdam at mas payapa ang paligid. Mapagmalasakit na puso ang nagiging daan upang mas maraming tao ang lumapit ng may tiwala at pagmamahal. Pagiging mabuti sa pananalita at pakikitungo ang nagdadala ng mas maraming biyaya at pagkakaunawaan sa buhay. Marangal na pagkatao ang nabubuo sa pusong marunong umintindi kaysa manghusga agad ng kapwa. Habang pinipili ng tao ang pagiging maawain, mas nagiging malapit siya sa kalooban ng Panginoon. Hindi kailangang maliitin ang iba upang makaramdam ng halaga dahil bawat nilalang ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Panganim, pagiging galitin. Mabilis masira ang magandang samahan kapag palaging hinahayaang manaig ang matinding init ng ulo sa bawat maliit na problema. Unti-unting nawawala ang katahimikan ng tahanan kapag sigaw, galit at masasakit na salita ang palaging nangingibabaw sa usapan. Mabigat dalhin sa damdamin ang pakikisalamuha sa taong konting pagkakamali lamang ay agad nang nagwawala at nananakit ng salita. Nakakatakot para sa pamilya ang pamumuhay na puno ng tensyon dahil hindi nila alam kung kailan muling sasabog ang galit ng isang tao. Mapaminsalang pag-uugali ang pagiging mainitin ng ulo dahil kaya nitong wasakin pati matagal ng matibay na relasyon. Proverbs 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Napakalalim ng paalala ng talatang iyon dahil ipinapakita na mahinahong pananalita ang mas nakapagpapakalma ng sitwasyon kaysa matitinding salita. Kapag hinayaan ng tao na kontrolin siya ng galit, unti-unting nawawala ang maayos na pag-iisip at tamang pagpapasya. Kahinahunan ng damdamin ang isa sa pinakamahalagang katangiang nagbibigay ng kapayapaan sa pamilya at kapwa. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng sigaw, pagmumura, o
o marahas na pananalita upang mapatunayan ang sarili. Pagiging mahinahon sa gitna ng kaguluhan ang nagpapakita ng tunay na lakas ng pagkatao at malalim na pananampalataya. Nakakalungkot makita na maraming pagkakaibigan ang tuluyang nasisira dahil sa isang sandali ng matinding emosyon at bugso ng damdamin. Madalas nagsisisi ang tao pagkatapos magalit, ngunit huli na dahil nakapagsalita na siya ng mga katagang nakasakit sa kapwa. Habang nasasanay ang puso sa pagiging marahas sa pananalita, mas lalong nawawala ang paggalang at pagmamahalan sa paligid. Pangit na bunga ng sobrang init ng ulo, ang samaan ng loob, paglayo ng pamilya at pagkawala ng tiwala ng ibang tao. Kabaitan at maayos na pakikitungo ang mas nais makita ng Panginoon kaysa pusong madaling mapuno ng puot. Dumarating ang tunay na kapanatagan kapag natutong kontrolin ng tao ang emosyon sa panahon ng matinding pagsubok. Bawat salitang pinipiling pigilan ay maaring makaiwas sa malaking away at matinding sakit ng damdamin. Kapag marunong huminga ng malalim at manalangin bago magsalita, mas nagiging malinaw ang pag-iisip at mas maayos ang desisyon. Mapayapang tahanan ang nabubuo sa presensya ng mga taong marunong magpakalma at umiwas sa walang saysay na pagtatalo. Pagiging mahinahon sa kilos at pananalita ang nagdadala ng mas matibay na samahan at mas masayang pamumuhay. Parangal na ugali ang kakayahang magtimpi kahit nasasaktan, naiirita o labis nang napapagod sa problema ng buhay. Habang pinipili ng puso ang katahimikan kaysa galit, mas nagiging magaan ang relasyon sa pamilya at kapwa. Pang-7, pagiging makasarili. Unti-unting lumalamig ang samahan kapag sariling kapakanan lamang ang palaging inuuna kaysa kapakanan ng pamilya at kapwa. Mahirap pakisamahan ng taong walang ibang iniisip, kundi sariling kaginhawaan, sariling interes at sariling kasiyahan. Mabigat sa loob ng mga mahal sa buhay ang pakiramdam na tila wala silang halaga dahil puro sarili lamang ang pinapahalagahan ng isang tao. Nakakalungkot makita na maraming relasyon ang nauuwi sa pagkasira dahil sa kakulangan ng malasakit at pag-unawa sa damdamin ng iba. Mapanganib na pag-uugali ang pagiging makasarili dahil unti-unti nitong pinapatay ang pagmamahal, respeto at pagkakaisa. Philippians 2 verse 4, "Look not every man on his own things, but every man also on the things of others." Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang iyon dahil malinaw nitong ipinapakita na mahalagang matutong magmalasakit sa pangangailangan ng kapwa. Kapag nasanay ang puso na puro sarili lamang ang iniintindi, dahan-dahan ding nawawala ang tunay na diwa ng pagmamahalan. Kabutihang loob ang isa sa pinakamahalagang katangiang nais makita ng Panginoon sa bawat taong may pananampalataya. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa dami ng natatanggap, kundi sa kakayahan niyang magbahagi at umunawa sa iba. Pagiging mapagbigay sa oras, pag-aaruga at kabaitan ang nagdadala ng mas masayang relasyon at mas payapang tahanan. Nakakasakit para sa pamilya ang pakiramdam na tila walang nakikinig at walang handang umintindi sa kanilang pinagdaraanan. Madalas nagiging ugat ng alitan ang sobrang pagtuon sa sariling kagustuhan habang napapabayaan naman ang damdamin ng kapwa. Habang tumatagal ang ganitong pag-uugali, mas lumalayo ang loob ng mga taong minsang nagbigay ng pagmamahal at suporta. Pangit na bunga ng pagiging makasarili ang pagkakawatak-watak, tampuhan at pagkawala ng tiwala sa isa't isa. Kagandahan ng puso ang mas pinahahalagahan ng Diyos kaysa sa taong marunong lamang tumanggap ngunit hindi marunong magbigay. Dumarating ang tunay na ligaya kapag natutong unahin ng tao ang kabutihan at kapakanan ng iba bago ang sarili niyang kagustuhan. Bawat simpleng pagtulong at pagdamay ay malaking bagay para sa pusong nangangailangan ng pag-aaruga at pag-unawa. Kapag marunong makinig at magbigay ng malasakit ang isang nilalang, mas nagiging matatag ang samahan sa loob ng tahanan. Mapayapang pamumuhay ang bunga ng pusong marunong magmahal ng walang hinihintay, nakapalit mula sa kapwa. Pagiging maalalahanin sa nararamdaman ng iba ang nagdadala ng mas maraming biyaya at tunay na kasiyahan. Marangal na pagkatao ang nabubuo sa pusong handang magsakripisyo alang-alang sa pamilya at mga mahal sa buhay. Habang natututong magbahagi ang tao ng oras, kabaitan at pagmamahal, mas lumalalim ang kaniyang relasyon sa Panginoon. Pang-8, kawalan ng pasasalamat.
Dahan-dahang nawawala ang ligaya sa puso kapag puro kakulangan na lamang ang nakikita kaysa mga biyayang natatanggap araw-araw. Mabigat sa damdamin ang pamumuhay ng taong hindi marunong lumingon sa maliliit na pagpapalang ipinagkakaloob ng Panginoon. Unti-unting nagiging malungkot ang pananaw sa buhay kapag laging reklamo at pagkadismaya ang nangingibabaw sa isip. Nakakalungkot isipin na maraming tao ang hindi na napapahalagahan ng pamilya, kalusugan at simpleng katahimikan dahil abala sa paghahangad ng mas marami pa. Mapanganib na pag-uugali ang pagiging hindi marunong magpasalamat dahil kaya nitong bulagin ang puso sa kabutihan ng Diyos. 1 Thessalonians 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil malinaw nitong ipinapakita na mahalagang matutong magpasalamat sa anumang kalagayan ng buhay. Kapag marunong pahalagahan ng tao ang maliliit na biyaya, mas nagiging magaan ang pakiramdam at mas payapa ang damdamin. Kontentong puso ang isa sa pinakamagandang regalong maaring taglayin ng isang nilalang sa gitna ng magulong mundo. Hindi lahat ng pangarap ay agad na natutupad, ngunit malaking pagpapala pa rin ang bawat umagang may pagkakataong mabuhay. Pagkilala sa kabutihan ng Panginoon ang nagdadala ng mas malalim na pananampalataya at tunay na kapanatagan. Nakakasakit para sa mga taong nagsasakripisyo kapag hindi na-appreciate ang kanilang pagmamahal, pagod at pag-aaruga. Madalas nagiging dahilan ng samaan ng loob ang kawalan ng pagpapahalaga sa maliliit na bagay na ginagawa ng kapwa. Habang lumalalim ang ganitong ugali, mas nawawala ang saya at mas nagiging mabigat ang pakikitungo sa paligid. Pangit na bunga ng pagrereklamo ang inggit, pagkainis at kawalan ng kasiyahan kahit marami ng tinatanggap na biyaya. Kababaang loob at pasasalamat ang mas nais makita ng Diyos kaysa pusong walang nakikitang kabutihan sa buhay. Dumarating ang tunay na ligaya kapag natutong pahalagahan ng tao ang simpleng sandali kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Bawat pagkain sa hapag, bawat tahimik na gabi, at bawat araw ng kalakasan ay malaking biyayang hindi dapat baliwalain. Kapag marunong magpasalamat ang isang nilalang, mas nagiging maliwanag ang pananaw at mas lumalalim ang pag-asa. Mapayapang pamumuhay ang bunga ng pusong marunong makontento at kumilala sa kabutihan ng Panginoon. Pagiging mapagpasalamat sa maliliit na bagay ang nagdadala ng mas maraming dahilan upang ngumiti at maging masaya. Marangal na pagkatao ang nabubuo sa pusong marunong kumilala sa bawat biyayang dumarating. Gaano man iyon kaliit sa paningin ng iba. Pangsyam, pagiging mapanira ng kapwa. Unti-unting nawawala ang katahimikan ng samahan. Kapag may taong mahilig gumawa ng kwento laban sa kapwa upang makapanakit at makapanlamang. Mabigat sa damdamin ang marinig na pinag-uusapan at sinisiraan ka kahit wala ka namang ginagawang masama sa ibang tao. Dahan-dahang nasisira ang pagkakaibigan kapag nangingibabaw ang tsismis, paninira at masasamang salita sa paligid. Nakakalungkot isipin na maraming relasyon ang tuluyang nawawasak dahil sa mga salitang binitiwan ng walang katotohanan at malasakit. Mapanganib na gawain ang paninira ng kapwa dahil hindi lamang pangalan ang sinisira nito, kundi pati tiwala at pagkatao ng isang nilalang. Ephesians 4 verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Napakalalim ng aral na dala ng talatang iyon dahil malinaw nitong ipinapakita na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos ang mapanirang pananalita. Kapag nasanay ang puso sa tsismis at panlalait, unti-unti ring nawawala ang kabutihan at kalinisan ng damdamin. Magandang pag-uugali ang marunong manahimik kaysa magsalita ng bagay na makakasakit at makakasira sa kapwa. Hindi lahat ng naririnig ay dapat ipakalat dahil maaaring magdulot iyon ng matinding sugat sa buhay ng ibang tao. Pagiging maingat sa pananalita ang nagdadala ng mas maayos na samahan at mas tahimik na kapaligiran. Nakakasakit para sa isang tao ang mapagbintangan at pag-usapan ng hindi man lamang nabibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Madalas nagiging dahilan ng paglayo ng loob ang paninira lalo na kapag nanggagaling sa mga taong pinagkakatiwalaan. Habang lumalalim ang ganitong gawain, mas nawawala ang respeto at mas tumitindi ang galit sa isa't isa.
Pangit na bunga ng tsismis ang pagkawatak-watak ng pamilya, pagkakaibigan, at samahang minsang naging matatag. Kalinisan ng puso ang mas pinahahalagahan ng Panginoon kaysa pagiging mabilis sa pagpapakalat ng negatibong salita laban sa kapwa. Dumarating ang tunay na kapanatagan kapag natutong magsalita ng mabuti at umiwas sa usapang walang maidudulot na maganda. Bawat salitang puno ng pag-unawa at kabaitan ay nakapagbibigay ng pag-asa at ginhawa sa damdamin ng ibang tao. Kapag pinili ng isang nilalang ang manahimik kaysa makisali sa paninira, mas nagiging payapa ang isip at konsensya. Mapayapang komunidad ang nabubuo sa presensya ng mga taong marunong rumispeto at umiwas sa tsismisan. Pagiging mabuti sa pananalita ang nagdadala ng mas matibay na relasyon at mas masayang samahan. Marangal na pagkatao ang nakikita sa taong marunong mag-ingat ng salita at umiwas sa pananakit ng damdamin ng kapwa. Pang-10, paglayo sa Diyos. Unti-unting nagiging magulo ang takbo ng buhay kapag nawawala ang oras para sa panalangin, pananampalataya at paglapit sa Panginoon. Mabigat sa kalooban ang pakiramdam ng taong punong-puno ng problema, ngunit wala ng lakas upang humingi ng gabay mula sa langit. Dahan-dahang nawawala ang kapayapaan kapag mas inuuna ang makamundong bagay kaysa sa relasyon sa Diyos. Nakakalungkot isipin na maraming tao ang naalala lamang manalangin kapag dumadating ang matinding pagsubok at paghihirap. Mapanganib na kalagayan ang malayong puso sa Panginoon dahil madaling matangay ng tukso, pangamba, at maling direksyon. Jeremiah 29 verse 13, "And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart." Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang iyon dahil malinaw nitong ipinapakita na hindi kailanman lumalayo ang Diyos sa taong taus-pusong naghahanap sa Kaniya. Kapag muling bumalik ang puso sa pananalig at pananalangin, unti-unti ring bumabalik ang lakas, pag-asa at kapanatagan ng damdamin. Matibay na pananampalataya ang nagsisilbing gabay ng tao sa gitna ng kaguluhan, kabiguan at mabibigat na problema sa buhay. Hindi sapat ang yaman, kasikatan o tagumpay kung walang tunay na relasyon sa Panginoon at walang katahimikan ang puso. Paglapit sa Diyos ang nagdadala ng direksyon at liwanag sa bawat hakbang ng isang nilalang. Nakakalungkot makita na maraming pamilya ang nawawalan ng pagkakaisa dahil nakalimutan na nilang ilagay ang Diyos sa sentro ng kanilang tahanan. Madalas nagiging walang laman ang pakiramdam ng tao kahit marami nang naabot dahil kulang ang espiritual na koneksyon sa Panginoon. Habang lumalayo ang loob ng isang nilalang sa banal na kalooban ng Diyos, mas nagiging madali siyang matukso ng kasalanan at maling gawain. Pangit na bunga ng mahinang pananampalataya, ang labis na pag-aalala, kawalan ng pag-asa, at pagkawala ng direksyon sa buhay. Kagandahan ng espiritual na pamumuhay ang mas nagbibigay ng tunay na kapayapaan kaysa anumang material na bagay sa mundo. Dumarating ang tunay na lakas kapag marunong lumuhod ang tao at ipaubaya sa Diyos ang bigat ng kaniyang pinagdaraanan. Bawat taimtim na panalangin ay nagbibigay ng pag-asa at bagong tibay ng loob upang harapin ang mga hamon ng buhay. Kapag nasanay ang puso na laging lumapit sa Panginoon, mas nagiging malinaw ang pag-iisip at mas gumagaan ang pakiramdam. Mapayapang pamumuhay ang bunga ng pusong nagtitiwala sa plano at paggabay ng Diyos araw-araw. Pagiging malapit sa Panginoon ang nagdadala ng mas matatag na pananampalataya at mas maliwanag na kinabukasan. Marangal na buhay ang naghihintay sa taong patuloy na kumakapit sa Diyos sa gitna ng problema, tukso at matinding pagsubok. Hindi aksidente na narinig ng iyong puso ang mga aral na nagbigay liwanag tungkol sa mga pag-uugaling dapat iwasan upang magkaroon ng mas maayos, mas payapa, at mas makadiyos na pamumuhay. Bawat salitang tumimo sa damdamin ay maaaring magsilbing simula ng pagbabago na matagal nang hinihintay ng iyong buhay at pananampalataya. Maraming tao ang araw-araw na naghahanap ng tagumpay, ngunit nakakalimutang linisin ang kanilang puso mula sa mga asal na unti-unting sumisira sa kanilang kinabukasan. Kagandahan ng tunay na pananampalataya, ang kakayahang aminin ang pagkukulang at magkaroon ng lakas ng loob na baguhin ang maling nakasanayan. Panginoon lamang ang ganap na nakakakita sa lihim na laban, sakit
at bigat na dinadala ng bawat nilalang habang tahimik na lumalaban sa buhay. Psalm 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil ipinapakita na kayang baguhin ng Diyos ang pusong handang magsisi at lumapit ng buong katapatan. Kapag marunong magpakumbaba ang tao at taus-pusong humingi ng gabay mula sa langit, unti-unting gumagaan ang pakiramdam at nagiging malinaw ang direksyon ng buhay. Hindi man perpekto ang bawat araw, mahalaga pa ring patuloy na lumalaban habang kumakapit sa awa at pagmamahal ng Panginoon. Kabutihan ng puso, malinis na intensyon, at matibay na pananampalataya ang tunay na yaman na hindi kayang nakawin ng mundo. Pagiging malapit sa Diyos ang nagbibigay ng tunay na lakas sa panahon ng kahinaan, takot at matinding pagsubok. Mabigat man ang mga problemang dinadala ngayon, walang sitwasyong imposible sa kapangyarihan ng Panginoon. Bawat luha na palihim na pumapatak ay nakikita ng langit, at bawat panalangin ay naririnig ng Diyos sa tamang panahon. Kapag nagsimulang iwasan ng tao ang masasamang pag-uugali at piliing mamuhay ng naaayon sa banal na aral, mas bumubukas ang pintuan ng pagpapala at kapayapaan. Mapayapang tahanan, masayang pamilya, at tahimik na kalooban ng ilan lamang sa magagandang bungang dala ng pusong may takot at pagmamahal sa Diyos. Pananampalataya ang nagsisilbing ilaw sa gitna ng madilim na daan at gabay sa bawat hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Habang patuloy kang lumalaban sa araw-araw na hamon ng buhay, huwag hayaang mawala ang pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon. Bawat umaga ay panibagong pagkakataon upang itama ang pagkakamali, baguhin ang sarili at magsimulang muli ng may malinis na puso. Hindi nasusukat ang tunay na tagumpay sa dami ng pera o material na bagay, kundi sa lalim ng relasyon ng tao sa Diyos at sa kabutihan ng kaniyang pagkatao. Pagmamahal, pagpapatawad, kababaang loob, at pananampalataya ang mga bagay na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay ng tao. Panginoon ang pinakamalakas na sandigan ng bawat pusong napapagod, nasasaktan at nangangailangan ng gabay. Marangal na kinabukasan ang naghihintay sa taong handang talikuran ang maling gawain at piliing mamuhay ng may takot sa Diyos.